Welcome ka Bendo. So sa video na to, papakita natin kung paano gamitin ang zero tier for remote monitoring ng ating mga bento. So let's get started. So ang zero tier ay alternative for NG-ROC or PyTunnel or kung anumang remote monitoring software na ginagamit nyo para sa inyong bendo. So para gamitin to, una magpunta sa kanilang website. So sa browser nyo, i-type lang zero tier and then search. Yan siya, yung unang entry na makikita nyo, and then tandaan yung icon niya, kulay yellow na may black na yan, bilog, tsaka parang Squid Game yung ano niya. So, zerotier.com. So, mag-register lang ng free account sa kanilang website. So, start for free. Meron siyang, ayan, yung mga pwedeng gamitin for registration. So, pwede nang gamitin na lang yung email address and password. Ayan. So, dito tayo sa sign up. So, yan. I-fill out lang yan. And then, kumpletuhin lang yung mga kailangan na details. So, medyo strict siya pagdating sa password. Kailangan at least 12 characters. Isang character is at least one letter. So, dapat merong letter na gagamitin and a number or symbol. So, yun, combination siya ng alphabet tsaka ng isang number or symbol. So, i-agree lang dyan and then get started for free. So, yung sa plans niya, kung makikita natin sa website nila, pricing, kapag nag-sign up ka ng free forever, ang pwedeng devices na gamitin are 10. So, sapat na yun compare sa ibang remote monitoring tulad ng NG-ROC. Medyo one account is to one device lang. Then, kapag mga paid na, ayan, dumadagdag lang yung sa kanilang mga inclusion. So, yung isa is yung device na pwedeng ilagay is 10. Then, additional device, kung lumagpas ka na sa 10, is $2 per month. So, medyo may kamahalan. Nasa around 150 per device per month. Then, yung number of networks, yan yung kumbaga, yan yung collection ng mga devices mo. Network admin, so yung pwedeng gumamit ng account. Ayan, access control. So, hindi na natin pakialaman yung mga yan. Ayan. Yan. Nagmumura siya kapag sa higher plans. Pero dito lang sa free account, sapat na yan. So, yung gamit ko ngayon is free account lang at papakita natin kung ano yung or paano siya i-set up. So, let's get started sa pag setup ng free account. So, lalagin lang ako dahil may account na ako. So, dito pa pipiliin ka dahil nag-upgrade siya. Yung legacy yung sinauna niya or yung dati niyang interface. Dito ka na sa New Central. Mas simple at mas user-friendly yung kanyang interface. So, lang yan. Yan, ilagin lang ang inyong account after nyo mag-register. So, ako ilalagin ko lang yung sa akin. So, tier. Ito pala yung password manager ko, si Bitwarden. Gawin ko na lang ng separate video in the future. Password. Para hindi na nagtatype tsaka wala ka nang tatandaan or may memorize pa. So, login. Ayan. So, dito kagad meron ng isang network na makikreate. So, yung network yun nga yun, yung collection ng devices. So, i-rename mo na lang yun. Dito, actions, and then edit network. So, by default, new network kaya tayong pangalan niya. Then, pwede mo siyang palitan ng pangalan. Ayan. Ito. Palitan mo lang yung network name niya. Then, description. Okay. So, sa ngayon, makikita nyo, meron ng 3 device na member yung aking network. Ayan. Kapag itatap mo to, ito yung zero tier IP. So, ito yung IP address kung saan mo siya i-access.
So kapag tinap ko siya, magka-copy lang siya. Then kapag nag-create na open to new tab ako, go, yan, walang mangyayari. Hindi pa rin siya reachable kasi hindi pa naka-enable yung zero tier sa device na 'to. Pero dun sa isa kong phone, activated na yung zero tier. So papaano ba i-activate yung zero tier para ma-remote access natin yung mga vendor natin? So dapat ang device na ginagamit nyo, laptop, computer, cellphone, dapat naka-register siya under sa network kung saan nandun yung bendo nyo. So makikita nyo dito, meron akong Northville Barracks. So bendo yan. Yung laptop ko, yung Asus laptop, tsaka yung phone ko. So itong ginagamit kong phone na pang-record is Huawei. So hindi pa siya naka-register. So yung gagawin ko lang dito is ida-download ko yung Zero Tier sa kanyang App Store. So search lang Zero Tier. Yan. Kung makapapansin nyo, may Zero Tier 1 and then meron din lumalabas na Zero Tier. So i-download lang natin, install. Yan. Install. Open. So add network. Yung Zero Tier, yung paggamit sa kanya is parang VPN or Virtual Private Network kung saan yung mga devices under sa isang network nagsasama-sama with the use of their tunneling. So dito, kapag nag-create ka ng tunnel or ng network kagad, makikita mo yung network ID. So kakopy mo lang yan. And then yan yung i-paste mo or i-configure mo sa mga device na isasama mo sa network. So add network, paste mo lang yung network ID and then add. So makikita nyo is unknown pa siya. So kung i-enable ko siya, and then yan, may sinasabi siya about VPN. Okay lang. Yan. Access denied kung papansin nyo. And then meron tayong node. Si node is yung device na to. Is not authorized for network. So yan yung default security ni Zero Tier. By default, lahat ng nagre-request ng access sa network, naka-denied. Pero pagdating dito sa Zero Tier Central, magre-refresh ka or kahit walang refresh under network, makikita mo na total network isa, authorized device tatlo, and then may isa kang pending authorization. So, tata mo itong pending authorization or mag-scroll down ka or open mo muna pala itong network. Kanina is nandito tayo sa loob ng network. Ayan. Kagad makikita mo na device pending authorization. So, pwede mo siyang i-reject, hindi siya makapasok or i-authorize. So, i-authorize natin. Check. Yan. So, yan. Makikita nyo dito, may bago ng device and then authorize. So, dito, pwede natin lagyan ng pangalan. I-edit lang natin dito sa actions. And then, edit network member. Lagyan natin siya ng name. So, Huawei P60. Then, save lang. Ayan. Save. So, ayan. Para lang organize tayo. Under network. And then, vendor network. Ayan. So, 4 na sila. So, out of 10 device na pwede sa account na to, sa free account, naka-4 na ako. So, isang vendor, isang laptop, at 2 cellphone. So, pansin nyo dito, authorized na siya. Then, kung babalik tayo sa Zero Tier, re-refresh natin or i-disable, and then enable, connected. Diba? So, connected na tayo sa network. So, kanina is nag-error siya. Ngayon, paano natin ma-access ang vendor? So, dito sa Zero Tier Central, meron siyang app na pinadownload doon sa isa kong phone or pwede mo rin naman siyang i-save to desktop or so home screen. Pero may app siya na dinownload doon sa isa kong phone. Yung pangalan niya is Zero Tier. Ewan lang kung lalabas siya sa App Store nito. So, tingnan natin. Sinara ko na yata yung App Store.
So, titignan lang natin kung lalabas siya sa App Store, kung zero tier. So, hindi siya lumalabas. Yung gawin na lang, kung hindi lalabas yun, is dito, ito tatlong dot, and then, nasan yung, ayan, add to home screen. Ayun, meron siyang, may app na pinapa-install, meron rin pwedeng shortcut. So, install mo na lang to. Ayan, zero tier install. So, yung gagawin nun is mag-a-add siya ng app sa home screen. Ayun. Mapapansin nyo, ayan siya. Yung gagawin nito is kapag nag-tap ka na, automatic nasa zero tier website ka na. Ayan, so parang app siya, di ba? So again, network. Then, ayan. So, ayan. Balik tayo dun kung paano i-access sa Vendo. O i-access yung Vendo natin. So, dito, ayan, may status siya and then say TIP. Si say TIP, siya yung parang pinaka-tunnel niya. So, tap mo lang siya. Then, new tab or sa browser. I-paste lang yung IP. I-paste ko dito. Paste and then /admin. So, yan. Ang bilis, di ba? Na-access ko na. And then, most of the time, hindi nag-iiba yung IP address. So, pwede mo siyang i-bookmark. So, dito, i-access ko lang. So, Wi-Fi 5 SOP ang gamit ko dito. Balik tayo sa password manager natin. So, copy ko lang ang password. Then, admin. Then, paste yung password. So, sa iba-ibang system, iba-ibang way para ma-implement ng zero tier for Wi-Fi 5 SOP. Nandito siya sa settings and then network, I think. Or medyo bago-bago lang ako dito. Tingnan natin settings. Settings. Dito ba siya? Sensya na, medyo bago-bago lang ako dito sa ating Wi-Fi 5 SOP. So, medyo kinakapa. Wala siya. Dashboard, media, devices, voucher, credit, reseller, teams. Di ba network? Utility. Ayan. So, dito, i-enable lang itong zero tier and then itong network ID, ipipaste mo lang dyan si network ID mo and then save. Kung hindi man kagad siya nag-request sa central, i-restart mo lang yung application, itong plugin ng Wi-Fi 5 SOP and then save ulit or refresh is magre-request na siya nun sa inyong zero tier central. Makikita na siya as an authorized device dito. And then i-authorize nyo lang siya and then yun na, ma-add na siya sa network and then ma-access nyo na siya. So yan, napakadaling gamitin at napakabilis. So hindi siya tulad ng NGROC na parang yung free access niya is nagdadamot na ayaw ng paggamit and then nauubos yung API call dito unlimited. And ayun, yung pinaka-limitation mo nga lang is yung number of devices. So yan, ulit. Zero tier, yung app galing sa website ni Zero tier. And then yung zero tier 1, yan, kailangan naka-enable yung network dahil kapag disable to, ay hindi ka nakasali sa network kaya hindi mo ma-access yung Vendo. So yan, dinisable ko. So magdi-disconnect siya sa network. Kapag rin-refresh ko to, ayun, wala siya. And so dalawang app yung kailangan paganahin. Yung isa yung pinaka-controller mo para makapag-join ka sa network. So enable. And then yung isa is parang shortcut lang para hindi mo na siya kailangan i-type sa browser para automatic nandun ka na sa mismong website. Dito mo nakikita ang mga devices mo. So kung Vendo lahat yan, makikita mo lahat na dito yung mga Vendo. So kanina, hindi na tayo makapasok dahil naka-off na yung zero tier. Ngayon, re-refresh natin. Ayan, nakapasok na siya ulit. At dahil yung IP ng zero tier ay hindi nagbabago, ang maaaring gawin,
sa browser is i-add siya sa home screen at ilagay lahat ng zero-tier monitoring IP sa isang folder. Para gawin yon, itap itong tatlong dot and then add to home screen. Then i-rename lang siya sa pangalan ng vendor nyo. So, Che Canteen. Add. Then add to home screen. Nakikita nyo, ayun, na-create siya. Saan ba gagamitin yan? So, for example, dito, nandito tayo sa portal ng Vendo. Then, i-close ko siya. So, kung matatandaan yung steps natin para mag-connect. Una, buksan ang Zero Tier 1, i-enable ang network. Next, pupunta ka pa sa Zero Tier website. Pupunta sa networks, hanapin yung IP, Zero Tier IP, ika-copy, and then ipipaste sa browser. So yan yung una nating step kanina. Pero kung hindi mo naman kino-close yung tab, lagi na nandyan yan. Pero paano kung na-close mo? And then ayaw mo na siyang pasukin ulit sa Zero Tier. So doon pumapasok itong shortcut na ginawa mo. So kapag tinap mo to, ayan, automatic nandun na siya sa login page. So ilalagin na lang ang admin. So hindi ka na dumaan sa Zero Tier page. So medyo nabawasan yung step para makapag-remote access. Para dumali ang pagre-remote access dahil hindi naman ganun kadalas yung pag-change ng IP ng Zero Tier, lalo na kung hindi naman na siya shutdown yung machine. So yan. So di ka na kailangan dumaan dito sa Zero Tier Central gamit ng shortcut. And then kung marami na sila, pwedeng i-organize sila sa isang folder. So yan. Yan ang Zero Tier. Nga pala, kung nakalimutan ko, kapag hindi nyo nagagamitin yung Zero Tier, make sure na papatayin nyo siya dito sa app na Zero Tier 1. Dahil pwedeng maka-experience kayo ng lag or ng pagbabagal sa inyong connection dahil currently naka-VPN kayo sa network ng Zero Tier. So para bumalik siya sa normal yung network, baka may mga hindi kayo ma-access na sites or mga network devices hindi gumana na maayos, kailangan is i-off nyo siya dito. Then alam nyo na kapag hindi na siya gumagana is wala na yung VPN notification dito sa taas. Again, kapag naka-enable siya, nagkaka-VPN notification siya sa taas. Ayan, connected to, ayan. Yan yung notification niya. And then makikita nyo doon sa notification bar, meron parang susi. Ibig sabihin connected kayo sa Zero Tier 1 network. So, disable nyo lang siya. Ayan, disconnected na siya. So yan, huwag nyo kalimutan yung pag-disconnect every time na tapos na kayong gumamit ng Zero Tier para back to normal yung inyong network sa inyong mobile phone, cellphone, laptop, or other devices. Yan. So again, yan yung Zero Tier. Sana may natutunan kayo sa ating short video. So huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. And i-share na rin to sa iba nating mga kabendo para ayun, makagamit rin sila ng alternative na remote monitoring software maliban sa NGROC basta supported ng inyong system ang Zero Tier. Ayun, maraming salamat. Hanggang sa susunod na video.